Bakit laging panalo? Netizens, napa-research sa mga nagawa ni Senator Lito Lapid, dahil nga ba sa powers ni Coco Martin? Maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Isa si Senador Lito Lapid sa mga kumandidatong senador ang nakapasok sa Final 12 sa naganap na senatorial race ng 2025 national and local elections. Maraming nagsasabi na napakaswerte pa rin ng veteran action star na si Lito Lapid dahil nakapasok siya sa top 12 senator para sa 2025 midterm elections. Hindi birong bilang ng mga rehistradong botanteng naniwala sa kanyang kakayahan, lalo na sa Senado, na isang lawmaking body. Ipinroklama na ng Commission on Elections, COMELEC, ang 12 kandidato na nanalo sa senatorial race kung saan nanguna nga si Bongo at sinundan ni Bam Aquino at Bato de la Rosa. Nasa ika-11 pwesto naman si Senador Lito Lapid. Ayon sa mga netizens, mukhang sinuwerte pa rin si Lito Lapid dahil sa mga tumakbong taga-showbiz ay sila lamang ni Tito Soto ang pumasok sa top 12. May mga nagkomento naman na si Coco Martin daw ang nagdala sa veteranong action star dahil nga ang Batang Quiapo lead star ang nangampanya at nag-endorso sa kanyang kandidatura. Kaya marami tuloy sa mga netizen ang napapatanong kung ano-ano nga ba ang mga nagawa ni Lapid sa Senado at bakit lagi siya binoboto ng mga tao. Kung tutusin, bago tuluyang pasukin ang Senado, hindi naman bago kay Lapid ang public service. Sa kasagsagan ng pagiging action star, nanalo siyang vice governor noong 1992, at naging governor naman noong 1995. Una siyang naging senador noong 2004 at nareelek taong 2010 pagkatapos nito, tumakbo siya bilang alkalde ng Angeles City, Pampanga noong 2016 pero natalo siya ni Mayor Edgardo Pamintuan. Tumakbo uli siyang senador noong 2019 at nanalo uli. At ngayong 2025 ay magtutuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagiging senador. May mga netizens ang nag-research tungkol sa pagiging public servant ng aktor dahil na-curious sila kung bakit patuloy na ibinoboto ng mga Pinoy si Lito Lapid. Isa na nga riyan ang writer at digital creator na si Radson Mendoza. Sa kanyang Facebook page mababasa ang ginawa niyang pagre-research about the actor-senator. Sobrang curious ko bakit palaging nananalo si Lito Lapid. Chinek ko yung mga laws na naipasa niya authored, co-authored and okay naman pala. These legislative efforts reflect Senator Lapid's commitment to social justice, education, healthcare, and cultural preservation. His work continues to impact various sectors of Philippine society, ang simulang pahayag ni Radson. Patuloy pa niya, madalas natin siya ma-judge pero pag nabasa mo yung mga nagawa niya, malalaman mong nag-benefit na rin ang mga Pilipino. Kahit ako, I judged him always kasi palagi siyang tahimik lang. Pero may aksyon din naman pala siya. Di kailangan magingay palagi and nakatulong din siguro yung Batang Quiapo kaya until now relevant pa rin siya. Saludo, Senator Lito Lapid, aniya pa. Nisa-isa pa niya ang mga nagawang batas ng aktor, kabilang na ang Free Legal Assistance Act of 2010, Biometrics Law, National Legal Knowledge and Assistance System Act, at iba pa. This measure heralded other policy initiatives that look to bridge the great divide between the rich and the poor. Since then, he never wavered on making proposals that would uplift the living standards of the little people of the society whose cause he has been championing, being the bida ng masa. Consistent with his excellent showing when he was then a neophyte senator, he did what he could, not to disappoint the more than 11 million Filipino voters who granted him a fresh mandate in the 2010 national elections. At the close of the 15th Congress, Senator Lapid filed 239 measures earning him the distinction as the 5th most prolific members of the upper chamber. He authored the Meat Labeling Act of 2011, Comprehensive Unilateral Hearing Loss Research and Development and Rehabilitation Act, Urban Agriculture and Vertical Farming Act, Corporate Social Responsibility Act, Kindergarten Education Act, and the Adopt a Wildlife Species Act, among others. As the chairman of the Senate Committee on Games,
amusement and sports, he saw to it that measures are in motion to sufficiently ensure the development of sports in the grassroots, seeing to it that the youth develop a keen interest on participation to sports competition. He looks forward to further coordination between concerned government agencies so that appropriate support is afforded to the National Sports Development Program. In his first year at the helm of the Senate Committee on Tourism, he has initiated initiatives to oversee the development of the tourism potential of the country and gather the tools to ensure the country's success as it joins the tourism race with our Asian neighbors, lahad pa ng writer. Sino po ang may akda nito? At kung sino ang nagpasimula nito? Magandang